Ayun, may kilab shoutout po Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong. Mga kababayan, meron po akong chika ngayon na kung saan kumakalat po ang picture na ito na kung saan ay nagulat din po ang lahat. No? Maraming nagtatanong, mga nagko-comment sa naturang post na si Inday ba yan? Anong ginawa niya sa lalaki? Sinubo ba niya? Ano ba kasalanan niya? Ba't lumuhod siya? Oh, ito po mga kababayan. Meron po ako ipakita sa inyo no naturang picture. Na kung saan mga kababayan ay kumakalat po itong picture ngayon at trending po no sa social media, no? Hanapin niyo na lang po na kung saan akala nila si Inday Fiona Pusit po ito. Kasi po nagtaka sila, may kahawig po kasi sa suot na damit. Maraming nagtatanong yan. Actually, kumakalat po yan sa iba't ibang platform, sa Facebook, sa Twitter, no? At sa kung saan-saan pang share. Kasi maraming nagtatanong na, totoo ba siya ba yan? Kasi meron kasing isang picture din na kumakalat din na kahawig daw. No, kahawig daw yung itong picture na to dito sa picture ng isa, dito sa kabila. Kaya pareho daw yung damit. 'Di ba mga kababayan? Kayo na lang pong humusga. Ako ayaw ko nang pong sabihin na siya 'yan, no? Nagtatanong lang. Ngunit ayun nga ang kumakalat ngayon. Nasangkot na naman daw sa ewan ko kalaswaan daw si Inday. Totoo ba si Inday yung nasa picture? Kasi yung suot ni Inday dito, at yung suot niya diyan sa lumuhod na ewan ko kung hinihipan yata niya yan or may kasalanan ba siya kaya siya lumuhod dyan. Hindi ko lang alam mga kababayan. Oh, kung i-compare nyo po yung itong suot niya at dito sa nakatayo siya ay wala pong pinagkaiba. Kaya nga maraming nagtatanong na siya ba yan? Si Shiminit Shikanat Shikanot. Ni hao, xing hao, ging po, xing ging ping. Kaya ngayon mga kababayan, disclaimer lang, nagtatanong lang po. Hindi ko man po sinabing siya yan, no? Nagtatanong lang din po ako mga kababayan. Kasi actually nung nakaraan lang, may binulgar nga itong si Ramon Tulfo patungkol nga sa relasyon daw ni Inday at ni Attorney Sulaika Lopez. So actually sa mga nakakabasa hindi po nanggaling sa atin. Disclaimer lang, si Ramon Tulfo po ang nagsabi. So ngayon, nagtaka din po ako kung doon sa aligasyon ni Ramon Tulfo na magjowa daw si Sulaika Lopez at si Inday, so paano nangyari na si Inday lumuhod? Napaka-imposible naman na, ba't lumuhod? Ano ba kasalanan mo? Oo, na ang dapat lang naman luhuran ay simbahan. Bakit lalaki man yung niluluhuran? Oo, tsaka syempre ako, napag-isip-isip ako, meron bang tomboy na lumuhod sa lalaki? Ano yung nagmamakaawa? Kaya yan po ang kumakalat ngayon. Ako po mga kababayan, kayo na lang po ang humusga ha. Actually, para sa akin, gano'n naman po talaga. Kahit sino naman po, pag may mga controversial na issue, may mga, di ba yung kumakalat yung pangalan sa social media, gagawan ka ng mga memes. Alam mo yung mga memes na tinatawag nila. Minsan nga nakikita ko si Sir Nino Barsaga, nakita nyo yung kalbo, yung mahilig magmura. Kung ano-ano, minsan naging Barbie, minsan naging sila Pulapo, minsan nakikita ko pa nga nasa pera eh. Oo, pumalit doon sa mukha ni yung sa 1,000. Oo, yung mga bayani sa 1,000. Oo, minsan pumalit siya doon at kung sino-sino na lang. Baka someday lumabas din yung mukha ni Inday Sara, lalabas na din yan sa iba't ibang comics, 'di ba? Kaya common na po 'yan sa mga ganyang pangyayari, lalong-lalo na is ang pangalan po ni Inday Sara ngayon ay kalat. Lalong-lalo na simula nung nag-trending at nag-viral siya na minura nga niya si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa, at saka si House Speaker Martin Romualdez. Kaya, ngayon mga kababayan, huwag po kayo magtaka na may mga lumalabas na ganyan. Oo, kasi syempre hindi naman po lahat ng tao sa Pilipinas ay pabor kay Sara. Lalo naman ako, ayaw ko sa kanya. So, hindi ko naman sinabi na ayaw ko sa kanya, ako ang gumawa niyan. Hindi naman po ako ang nag-vlog niyan. Marami po yan, kumakalat po yan sa social media yan. Na parang kumbaga nasa
fast food ata yan. Di ko lang sure kung nasa Jollibee yan, nasa McDo yan, no? Or nasa, di ko alam kung anong fast food yan naka-uniform blue. Oo, kasi yung pagkakaalam ko, pag dark blue na uniform, ay mang inasal. Oo. Pero nakakapagtaka lang kasi na, bakit naman po ninyo naisipan na si Inday yan? Ako, nagtatanong lang. Hindi ko naman sinabing siya yan. Naku, kasi kung siya po talaga yan, ay naku, Diyos mio marimar, parang iba na. Hindi na nakakatuwa. Nakakalungkot at nakakasura. Nakakadiri na ang mangyari kung siya man yan. Diba, mga kababayan? Kaya, kung kayo na lang pong humusga, ayoko nang sumali sa mga ganyang issue. Basta ako shinare ko lang sa inyo bilang content creator, nagre-react din po ako kung ano po ang masasabi niyo diyan. 'Di ba? Kasi nakakapagtaka lang. Yan, nasa sa inyo na po 'yan, no? Kung ano ang masasabi ninyo. Actually, sa Pilipino naman, kahit umutot ka lang, sasabihin agad ng Pilipino, nakatae yan. Bakit? Kasi yung utot niya mabaho. Kaya napaka-imposible na mabaho ang utot, walang tae. Yung iba kasi mabaho po talaga yung utot kahit hindi na tae. Lalong-lalo na pag nabulok na sa loob ng tiyan. Diba? Sa madaling salita, ang chismis kasi may dagdag, may bawas. Ang chismis pa, may possibility na totoo, may possibility na hindi. 'Di ba? Kaya maraming nagtatanong at ako din na ano din ako na may tawag diyan eh. Parang na-trigger ako nung nakita ko yung picture. Ay, oo nga, no? Kasi meron kasing nagsabi sa akin na, Ken, panoorin mo to. Merong isang vlogger na nag-content nito. Ngayon, sabi nga niya na si Inday ba yan? Sabi nga ganun. So ako naman, na-curious naman ako. Sabi ko, oo nga, i-content ko nga ito. Baka sa comment section ng aking vlog, yung mga viewers ko na nagmamahal sa akin dyan, yung mga loyalista, oo, na mga galit sa DDS na, ay, Diyos ko, kaya i-content ko to, sabi ko, itanong ko sa kanila, baka nakita din nila ito para ma-aware naman sila na, baka may magsabi dyan, ay hindi po totoo yan, fake news po yan, hindi po si Inday yan. So at least nalinawan tayo, kaysa sa makalat pa sa iba at sabihin na si Inday, di ba? Ako hindi ko naman sinabing si Inday yan, nagtatanong lang. Di ba? Kasi kung siya man talaga yan, ay Diyos mio marimar, nakakahiya po, nakakasuka, nakakadiri. Tapos, pag siya man yan, gusto nyo, ganyan ba public official gusto ninyo? Ganyan bang public servant gusto ninyo? Dinaig pa si dinaig pa si Cesar Montano na bumati noon sa isang konsihal, tapos may nakitang tumakbo na babae, walang suot, walang saplot. Tapos dinaig pa niya sino yung dati? Yung congressman na may padila-dila, si Bini Abante ba yon? Yung lumabas yung dila hanggang dibdib. Tapos may isa pa, yung manyakol na senador ba yun, na manyakol. Kaya sabi ko sa inyo, nagtatanong lang, mga loyalista, kayo na lang pong bahalang humusga, kayo na lang pong bahalang mag-comment dyan kung totoo man o hindi. I-comment nyo po yung tama, bawal po yung mali. Kasi kung siya man yan, kung totoo man yan, nakakahiya po mga kababayan. Diyos ko, kung ako man po yan, kung kamag-anak ko man yan, ay naku, sasawayin ko talaga. Tanda-tanda mo na. Tapos may pangalan ka pa sa politika, 'di ba? Ang taas pa ng ranking mo, pangalawa ka sa pangulo. Tapos ganyan ka, lumuluhod ka sa taong wala ka namang kasalanan, ba't mo niluluhuran? Ano ba yan? Hinihipan niya yung pusod o kinain niya yung itlog? Kayo na lang po ang mag-react niyan, ha, mga kababayan. So yun lang po yung aking reaction ngayon. Inday, sangkot na naman sa katiwalian. Sa kasuraan. So yun lamang po, mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-ingat po kayo palagi. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. And see you next vlog. God first. Thank you.